Bali, kakatapos ko lang mga ka-farmers mag-spray po dito ng insecticide na pamatay trips. Dito po sa aking talungan na Calexto F1. So, kung kahapon mga ka-farmers ay nag-harvest pa ako dito, no? So, hindi ko na ina-update kung mga ilang kilo po yung napitas ko dito. So, nasa 40 kilos din po mga ka-farmers yung nakuha ko dito. Kasama na po din sa kabila. So, yung kabuuan po nito ay nasa mahigit 500 kapuno. Excuse me. So 30 kilos po yung kanyang A at saka 10 kilos naman po yung kanyang class B. So siguro sa sunod sa bali Martes na pitas kulit, so makakarami na ako dito mga ka-farmers dahil maraming mga bunga na malalaki. At bali kahapon ng umaga yung pitas ko. So pagkahapon nun mga ka-farmers, nag-spray na po ako dito ng insecticide na pang shoot borer, fruit borer at saka white flies. Kasama na pa rin ng para sa mga uod at foliar. So magkasama na po yung mga ka-farmers, no? Halos 3 in 1 na po siya. So yung insecticide na gamit ko po kahapon, so bali gabi na rin ako nag-spray kasi alas 6 na po, ay yung gold, megatonic at saka mitomil. So mix po yun silang tatlo. So ilang beses ko na rin po yan na nabanggit dito. So hindi ko po yan pinag-iwalay silang tatlo mga ka-farmers, no. So dati pa po na pinagsasama ko po yan kapag nag-spray ako. So ngayon naman po ay yung ginamit ko po mga ka-farmers na pamatay trips. Ayan, papakita ko po sa inyo. So tapos ko lang po mag-spray. So ito pong one shot. Ayan, ito po yung sinasabi ko na pamatay trips. So trips at saka mites na rin mga ka-farmers, no. Ayan, no. Flowering trips, ayan. So mga aphids, kaya na rin niya pong patayin. So yung timplada nito po sa mga ka-farmers, wala naman nakalagay dito po na para sa talong, pero syempre may trips po sa ating talong, so pwede na po yun natin gamitin. So nasa 0.5 o kalahating kutsara o 1.5 isang kutsara at kalahati. So dito na po ako mga ka-farmers sa 3.0. So 30 ml po yan. So kapag may sukatan po tayo, so tulad po nito, ayan, ito po yung ginagamit ko na sukatan. So may mga numbering kasi yan. So hindi napansin. So, ayan, ito po. So ayan, 10, 20, 40, 60, 80. So ito po yung ginagamit ko na sukatan. So hindi na po gumagamit ng kutsara. So ito pong one shot dahil isang sprayer na lang po yung natira sa isang dito. So ginamit ko na po itong top mic. So ito pong top mic mga farmers ay abamectin po ito, no, yung kanyang ingredient. EI nyo, yung active ingredient. So ito namang one shot ay chlorophenifir, yung kanyang active ingredient. So ito po yung isa kong ginagamit mga farmers, no, pang alternate ko. Para din sa trips, and para sa talong 20 ml to 50 ml. So ginagawa ko pong 40 ml mga ka-farmers yung sa isang knapsack sprayer, no. So tatlo po yan mga ka-farmers. Yung isa ay yung trip shield. So alternate, ibig sabihin po mga ka-farmers, ang alternate ay tuwing gagamitin ko ang lason ay iba-iba po. Halimbawa ngayon po ay one shot. So next spray ko po niyan yung top mic. At pagkasunod naman po ay yung trip shield. So hindi ko po yan na halimbawa sa isang linggo isang brand lang po yung gagamitin ko. Hindi po, wag po natin gawin yun mga farmers, dahil sa tawag na ina-alternate natin, yun po ay para hindi po ma-immune yung mga insekto dito sa ating mga halaman. So kapag pwede po nating sulitin po yung pag-spray ng isang lason ng 2 beses lang po mga ka-farmers, or 3. So hindi ko na po yung ginagawa yung 3 beses mga ka-farmers, no. Una at saka pangalawa lang. So sa pangatlo, ibang insecticide na po yung gagamitin ko. So dahil para iwas po immune po dito sa
ating mga halaman ang mga insekto. Kaya yung tatlong klase po yung ginagamit ko mga farmers para po sa excuse me, sa thrips, mites at saka aphids. Yan. Tatlo po yan sila mga ka-farmers. Dahil alam naman natin na kapag pinasok na po ng thrips yung ating mga halaman, so hirap na po yun puksain mga ka-farmers. Pero habang wala pa o kakaunti pa lang sila, so kailangan na natin talagang mag-spray kaagad. So prevention lang po yun mga ka-farmers. Ay nako, nadidigay po ako, excuse me. So kaya yun ang ginagawa ko dito. Matik na po talaga mga ka-farmers. Kapag nakapagpitas ako, nag-spray na po ako ng mga kakailanganin ng mga insecticide dito sa aking mga talong. So hindi na po, sa ngayon hindi na po naghihintay na pasukin pa ulit ito ng insekto. Dito po tulad dati mga ka-farmers, dahil napapansin ko ganito po kaganda yung aking talong at kapag harvest ako, hindi na po ako nag-i-spray, no? Sabi ko kasi, ang maganda naman po yung kanyang mga dahon, so hindi ko na kailangan mag-spray. So hindi ko lang pala alam mga farmers no, naghihintay lang din pala yung mga insekto na umatake kapag wala na po silang maamoy ng mga insecticide. Tapos biglaan silang dumadami. Kaya natuto na rin po ako mga farmers no. Sa tuwing pagkatapos mag-harvest ay spray na po agad. So, follow up lang po yung mga foliar na yan. So, bali ngayon, nag-a-apply po ng abono. So, daw labyaw, daw ano, Nel? Lubog at lubog. Kayak, may ads dalo may. Ito, nan. So, bali, pangalawang apply na po nito mga farmers ng Omega at saka Yara Nitrabor at saka Yara Winner. So yan po yung ano namin mga ka-farmers, so, yung takalan. So bali yung isang takal po niyan ay 3 lata na po yan ng sardinas yung laman niya. So ganyan lang po ang pag-apply ng abono. So rekta na po sa puno niya. So halimbawa kinabukasan, pwede na po nating banlawan o pwede rin, depende po sa area natin, patubigan o diligan. So kagabi, ito kasi kagabi mga farmers no, binasa ko na po ito, diniligan ko na. Yan, dahil meron pa dun sa kabilang area na dapat diligan. So yun lang po mga ka-farmers.